Kumusta mga brad? Maliban nga po doon sa Yamaha Aerox Turbo, isa pa sa mga inaabangan ng mga tao ngayon ay ang pinakabagong model ng Yamaha Gear na ibang-iba na nga po yung itsura niya kung ikukumpara doon sa previous model. May mga nagandahan, meron din mga napangitan, pero magkakaalaman na lang yan kapag nandito na yan. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang mag-subscribe. So yun na nga, isa pa nga po sa mga posibleng ilabas ngayong taon dito sa Pilipinas, syempre walang iba kundi ang pinakabagong Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid. Parehas na nga po sila ng makina ni Yamaha Fazio na sobrang effective nga po pagdating sa patipiran, na isa nga po sa mga kinoconsider ng mga tao ngayon sa pagbili ng motor. Dito nga po sa bagong Yamaha Gear, kahit nga po upgrade yung ginawa nila, may mga nagsasabi pa rin na parang nag-downgrade daw siya. Pumangit daw kasi yung itsura. So kadalasan nga po, ganyan talaga yung maririnig natin kapag may mga bagong labas na motor. Kahit gaano pa siguro kaangas yung bagong labas na motor, still may mga negatibong komento pa rin tayong maririnig sa mga tao. At karamihan nga po doon sa kanila, wala naman talagang pambili. Walang pera. Tumahimik ka! Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid na mayroong 124.8 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, powered by Blue-Core hybrid technology, nang ibig nga pong sabihin mas pinalakas na makina at mas pinatipid nga po sa gasolina. Fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 8.3 horsepower, 6,500 RPM, 10.6 Nm torque at 4,500 RPM. Kaso lang hanggang ngayon wala po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 5.1 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 62 km per liter. So kung ikukumpara nga po sa ibang 125cc na scooter, di hamak na mas matipid to. At sa panahon nga po ngayon, yan din talaga ang isa sa pinaka hinahanap ng mga tao, yung matipid sa gasolina. Yung presyo kasi ng gas ngayon, sobrang mahal na talaga. Kaya mas practical kung matipid sa gas yung motor mo. Ang sukat ng kanyang gulong 110/70/12 sa harap at 110/70/12 naman sa likuran. So pares po yung sukat niya sa gulong, pares yung sukat ng gulong niya sa harap at likod. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake po sa likuran. At wala din po itong ABS. Ang kanyang seat height ay mitaas na 750mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance, at ang motor na ito ay may kabuuang bigat na 95 kg. So medyo may kagaanan din talaga itong motor na ito. Maganda pang singit-singit sa traffic. Basta wag ka lang matapakan ng tin-wheeler. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na, pero bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. Kung titigdan nga po natin yung itsura ng headlight niya, ibang-iba talaga kung ikukumpara doon sa dating Yamaha Gear. Para na nga po siyang mata ng alien. At yan nga din po ang isa sa mga dahilan kung bakit tinatawag siyang pangit. Pero para sa akin, pogi siya. At sigurado ako magugustuhan mo yan kapag nakita mo na talaga sa personal yan. Ang kanyang gauge panel, ito po ay naka-digital. Yes po, naka-digital yung Hybrid S version. Pero yung hybrid lang, naka-analog pa din yung kanyang meter panel. Pero wala naman po ako nakikitang mali. Mas maganda ngayon para may choice ka. Hindi naman po kasi lahat ng tao gusto yung naka-digital. At hindi rin po gusto ng naka-digital yung mga tao. Hindi, joke lang. Yung ibang tao, hindi rin po gusto yung naka-analog. At kahit ito nga po ang latest model nila, hindi pa din ito naka-keyless. Disusi pa din po yung gamit sa kanya. Pero meron po itong SSS or Start and Stop System, na kapag nakahinto ka nga po sa isang traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa na nga pong mamamatay yung makina sa motor mo. At pihitin mo lamang din siya pabalik, kusa na rin siya andar. At syempre hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port, na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo, kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork, at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa.
panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding naman po sa kanyang presyo, ito nga po nagkakaga ng 21.5 million Indonesian rupiah. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak lamang ng 73,000 pesos. So mas mura po ng kaunti yung presyohan ng New Year doon sa kanila kung ikumpara dito sa atin. Dito kasi sa atin gusto din kumita ng mga kamuting ahente. Hindi ko sure kung ilalabas yan sa Pilipinas, pero panigurado ilalabas talaga yan. Kaya abangan na lang natin. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.